I told him that we will investigate this matter here in Congress. We will file the necessary resolution. Ano natanggap naming sagot? Wala siyang pakialam sa Kongreso dahil malakas ang kapit niya kay Pangulong Bongbong Marcos at sa mga padrino niya na naglagay sa kanya bilang General Manager Kapati. Binanggit ko po ito kay Asik Kabutsan. Sabi ko sa kanya, wala akong pakialam kahit sino pa ang backer ni General Manager Kapati. Keso presidente, keso kayo po, o keso kung sino man ang backer o padrino ni General Manager Kapati. I don't care. Irerespeto at irerespeto namin yung mga tao na nirerespeto din ang mga manggagawa. Pero bastos at bastos kami sa mga nambabastos din sa mga manggagawa. Yun lang po, Mr. Chair. Maraming Can salamat we po. get from Kamanggagawa party list? Maraming salamat po, Mr. Chair. Bago po lahat, napansin ko wala na si General Manager Kapati. Nandyan pa po ba si General Manager Kapati, Secretary? Wala na po, Mr. Chairman. Nagpaalam po siya at masama daw yung pakiramdam. Naku po, malaking problema po yan, Secretary, dahil sa kanya po nakapatungkol itong mga katanungan natin sa MRT at it tells a lot na nauuna pang umuwi yung General Manager kaysa po sa Secretary. Would you agree with that, Secretary? Nakatanggap po ako ng text sa kanya at masama ang kanyang pakiramdam at nagpaalam kanina at pinayagan ko naman. Po si Manong Serge, masama rin po pakiramdam ni Manong Serge pero nanatili po hanggang ngayon eh. But anyway, Mr. Chair, firstly, i-preface ko po itong pagtatanong ko. Una, nagpapasalamat tayo kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagbibigay ng 50% discount sa MRT at LRT. Napakalaking tulong po nito sa mga manggagawa natin. At ang isang mahalagang bagay po na makita dito ay itong ginawa ng Pangulong Bongbong Marcos ay pagpapakita na essential workers ang mga manggagawa sa sektor ng transportasyon, partikular sa Riles. Ngayon po, meron tayong 50% discount para sa MRT at LRT. Nakikita rin na solusyon yung mga manggagawa, parte ng solusyon yung mga manggagawa dito sa krisis na kinakaharap natin. Binanggit ko po, Mr. Chair, Secretary, I raised the alarm regarding the safety of MRT trains, particularly 4-car trains flying through dito sa MRT line 3 po natin. Ngayon, sinasabi ng mga manggagawa, take note, these are engineers. Engineers and experts in their respective fields. Hindi po to simpleng kung sino-sino lang, mga expert po to. Sinasabi na nila na merong problema doon sa pagpapatakbo ng 4-car trains sa MRT, particularly doon sa north turnback, dahil hindi nakadesenyo yung sistema para safely makapagpatakbo ng 4-car trains. It is designed for 3-car trains. Ngayon, tumataas po ang ridership natin sa MRT dahil nga may 50% discount. The question is, meron bang any certification coming from the operator, which I believe that is Sumitomo, na sinasabi specifically that the north turnback of MRT is safe and compatible for 4-car train, Mr. Chair? Mr. Chair, if I may, meron pong 4 na certification po na nakarating sa akin na binigay ng Sumitomo, nagbigay din ng consultant natin ng Oriental Global, nagbigay ang Alstom, yung atin sa signaling, at yung TUV Ryland yata meron din. Pero as to your specific question, Mr. Chair, if you're referring to the northbound turnback, that is something I have to double check, and if there's a need for me to ask specifically for that from these technical experts, foreign technical experts, I'm going to do that right after this hearing, and hopefully they can give it tomorrow, Mr. Chair. Maraming salamat po, Mr. Chair, doon sa binanggit ni Secretary Lopez. Alam niyo kasi sumulat kami sa opisina ninyo eh, na pinaiimbestigahan namin yung MRT3 management. Dahil yung mga manggagawa, mga engineer ho to, Secretary, nagsabi na sila na walang certification, hindi safe yung sistema, not compatible for 4-car trains para sa north turnback. Ngayon, sa halip na kilalanin yan ni General Manager Kapati, alam niyo kung anong ginawa ni General Manager Kapati? Tinanggal ho yung 25 na mga manggagawa, mga unionista for this matter, for raising this concern. And now, nakatanggap kami ng sulat, sagot po ito kasi sumulat po kami sa opisina niyo, Secretary. Ang sulat namin, we are asking for an investigation coming from the Department of Transportation. Now, the MRT management wrote to my office February 13. Itong sinasabi ng MRT3 management,
binabanggit nila na wala daw problema. Malamang, ikaw yung nirereklamo, sasabihin mo, walang problema sa sarili mo. Kaya ang ina-ask po namin dito, kayo po mismo, DOTR mismo, ang tumingin on the matter. Ngayon po, may malaking problema tayo dito, Secretary. Kasi nire-raise na namin yung problema, mga manggagawa, mga engineer, nagsasabi, hindi safe yung 4-car trains. Alam nyo, nilabas nyo pong statement. Ang sinabi nyo po, hindi ngayon ang panahon para sa politika. You reduced this concern to a mere politicking. Hindi kita pinopolitika dito, Secretary. We are concerned about the safety of workers ng mga mananakay natin. Ngayon, Secretary, sinabi mo, hindi ngayon ang panahon sa pumumulitika. You did not answer. The Secretary, your office, did not answer our concern, which is a very valid and legitimate concern, and yet you answered us with merely politicking itong ginagawa namin. Would you care to explain that, Secretary? If I may, Mr. Chair, una rin ho, hindi ako namumulitika dito. Pinabasa ho yata ng kagalang-galang na congressman. And so I think that's the last statement from Yes. the OTR. Yung may mga Yes. unang payag po dyan Yes. na sinasabi po natin na may mga certification ang ating mga foreign. Sumitomo itself po, sila po nagsasabi na ligtas ang ating tren. Ang Alstom po na may signaling, sila po nagsasabi na ligtas ang ating relays. Ang TUV Ryland, sinasabi po nila ligtas, kasama yung 4-car trains. Kasama din po yung mga Hapon na consultant natin. Ngayon po, the timing at that time, kung saan po lumabas yung mga sinasabi natin mga empleyado ng MRT3, na sila po mismo nagsasabi na hindi ligtas. That was the time po kung saan hirap na po tayo sa pampublikong sasakyan. Yan po yung mga araw na yan, mga Marso ho yan. Second week of March, I think. At papasok po yung Lunes kung kailangan na may masasakyan ang ating mga kababayan. Ganun pa man, Mr. Chairman, if I may. On March 23 po, pagkatapos po kayo ulit nagsalita, kagalang-galang Congressman Eli, ako po ay nagsumulat sa ating legal at sa ating USEC for Rail para imbestigahan po si GM Mike Kapati. But, ako po ay paninindigan ko na ligtas ang ating tren. Kayo na po, Mr. Kumpara Chair. po, if I may, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may, this is my time. Kayo na po nagsabi, Secretary, na paiimbestigahan na titignan nyo pa. That specific certification about 4-car trains na ligtas at compatible yung system for 4-car trains. Kayo na nagsabi, kanina lang. Secretary, Mr. Chair. Sa amin pong dalawa, mawalang galang na po, Mr. Chair. Wala pong eksperto sa amin pagdating sa riles. Pero po, ang pinagbabatayan ko at pinanggagalingan ko, yung 4 na Ayan, Mr. Chair. sertifikasyon ng mga If I may, magagaling, Mr. Chair. dalubhasa. If I may, Mr. Chair, kung sinasabi nyo may eksperto po kayo na kinausap, I have also talked with experts. These are the workers, engineers na po to, train operators. Sila na nagsasabi. Ngayon, I am asking, Mr. Chair, with your indulgence, I am asking for that specific certification. Kayo na nga po nagsabi kanina, Secretary, nagkakatagpo na nga po tayo doon eh. Sinasabi nyo po, natitignan ninyo kung talagang may compatibility doon sa north turnback ng MRT. Kayo na po nagsabi niyan, Secretary, Mr. Chair. And that is why, yun ang dinidiinan kong punto. Kasi sa halip na sagutin to ni General Manager Kapati, hindi niya sinagot itong mga valid and legitimate concerns. We are talking about the safety of hundreds of thousands of workers and commuters riding MRT3. Nagtatagpo tayo doon, Secretary. Ang may problema yung General Manager ng MRT na pinagdidiinan niya na walang problema. Malamang kung ikaw ang nirereklamo, ang isasagot mo, walang problema sa sarili ko. And that is why I am asking, Mr. Chair, Secretary, na pumasok po kayo doon sa picture. Dahil magiging partial kapag sinabi ng MRT, sinasabi nila, ligtas kami. Malamang sasabihin mo yon kung ikaw yung iniimbestigahan. Wala pong nangyari, Secretary, Mr. Chair, na pag-iimbestiga on behalf of the Office of Secretary. Yun po ang pinupunto ko dito, Mr. Chair. Ngayon, Mr. Chair, if I may continue po. Go ahead. Secretary, please just let Congressman Fernando Ngayon finish. po, ang isa pang You will have your time, don't worry. Ang isa pang problema dito, Mr. Chair, binanggit ko na ho kanina. Instead of addressing these matters, very valid, very legitimate concerns. Alam niyo yung ginawa ni General Manager Kapati, yung union, pinagtatanggal niya lahat. Sumulat ang 200 manggagawa ng statement. Natanggalin niyo na yan si General Manager Kapati. Alam mo ginawa ni General Manager Kapati, Mr. Chair? Kinausap lahat ng mga manggagawang yun. Hindi magre-renew ng kontrata hanggat hindi nagre-retract ng statement, and we have all the pieces of evidence.
para patunayan itong binabanggit namin. Valid concern. Kasi ang igaganti ni General Manager Kapati, Secretary, Mr. Chair, tatanggalin mo yung mga manggagawa. Nasa krisis tayo ngayon. Hindi na pinag-report yung mga train operators, yung mga train drivers. Nung lumabas, yung video na pinatutungkulan, pinag-uusapan natin, hindi na sila pinag-report. Bakit? Kasi nakita daw nila kasama ng mga driver, which mga constituents ko yun, mga manggagawa yun. Nakita nila kasama si Kong Eli. O wag na kayong sumama dyan kasi nagre-reklamo kayo kay General Manager Kapati. Yun yung pinupunto. At ito pa, Mr. Chair, napakalaki ng pambabastos ni General Manager Kapati dito sa Kongreso. Because I have confronted him. I told him that we will investigate this matter here in Congress. We will file the necessary resolution. Ano natanggap naming sagot? Wala siyang pakialam sa Kongreso dahil malakas ang kapit niya kay Pangulong Bongbong Marcos at sa mga padrino niya na naglagay sa kanya bilang General Manager Kapati. Binanggit ko po ito kay Asik Kabuchan. Sabi ko sa kanya, wala akong pakialam kahit sino pa ang backer ni General Manager Kapati. Keso presidente, keso kayo po, o keso kung sino man ang backer o padrino ni General Manager Kapati. I don't care. Because we are talking about the safety of workers and commuters. Hindi ito usapin sa pagitan namin ni General Manager Kapati. Usapin ito ng mga manggagawa. Usapin ito ng mga commuter. Pero yun ang natanggap namin na sagot. And I would like to remind that General Manager, halal kami ng mga kinatawan dito. Appointed si General Manager Kapati. Huwag niyang ipangalandakan na nandyan siya dahil meron siya mga padrino. Answerable kami sa mga constituents namin na ipinaglalaban lang yung kanilang karapatan. At ito'y matatanggap natin kay General Manager Kapati. Yun lang po, Mr. Chair, ang gusto naming ihayag dito sa hearing na ito. Ngayong nasa krisis po tayo, kaisa kami ng Department of Transportation na mag-provide ng maayos na tren, na transportasyon sa ating mga commuter. Pero kung ganyan ang isasagot ng General Manager, ng opisyal ng gobyerno, sa halip na mag-usap, public official, sa halip na mag-usap, sa halip na resolbahin ng issue, itong igaganti niya. And our position remains strong, Mr. Chair. Hanggat nandyan si General Manager Kapati, hindi magiging safe ang operations ng MRT operation natin, Mr. Chair. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you po, Secretary Lopez. My office is open for dialogue. I would like to put an emphasis to that, Mr. Chair. My office is open to constructive dialogue. Irerespeto at irerespeto namin yung mga tao na nirerespeto din ang mga manggagawa. Pero bastos at bastos kami sa mga nambabastos din sa mga manggagawa. Yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat Can we po. get an assurance from Secretary?